Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-28 sa buwan ng Abril, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Agham Road, Quezon City. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula naman po sa Alberta, Canada, para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Noel, magandang umaga po sa inyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Nagpahayag ng pagbabahala si Vice President Sara Duterte dahil tila wala ng malinaw na plano ang PBBM administration at nakatuon na lang sa pag-atake sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa halip na lutasin ang mga problema ng Pilipinas at dahil hindi siya basta mapaalis sa posisyon, pinunterya na ang kanyang mahal sa buhay gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay BP Sara, inaasahan na niya na may iba pang gagawin ang kanyang mga kritiko para sirain siya, lalo na't nalalapit na ang eleksyon. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang plano ng administrasyon na ito para sa bayan dahil wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang dami lang nilang ginagawa, hinahabol si Inday Sara. No? Gusto nila burahin si Inday Sara. Sabi nila, nakawin na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Kidnapin na lang natin. Pero nandito pa rin si Inday Sara. Iantay kayo. Marami pa yang darating. Hataw Balita Ngayon. Isang pagkilala sa kahalagahan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa bansa ang tema ng isinagawang konsyerto sa Palasyo kagabi na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, ipinagmamalaki nito kung paano na ipakita ng ating mga kababayan ng disiplina, kakayahan at malasakit ng mga Pilipino sa ibang mga bansa. Dahil dito, nangako ang Pangulo na patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa mga migranteng Pilipino kung saan mang panig ng mundo. Katunayan, sa bawat bansang aking napupuntahan, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. Kakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala si Senator Francis Tolentino na maaring nasa lahat ng sektor sa Pilipinas ang sleeper cell o mga espiya ng China. Kaya naman ayon sa senador, dapat magkaroon ng regular na assessment at evaluation sa mga kawani ng pamahalaan. Anya, kailangan ito upang matiyak na hindi makapag-recruit, lalo na ng government personnel ang lumalawak na espionage system ng People's Republic of China. Sa ngayon po, siguro, sa lahat ng sektor ay may nakabaon. May nakabaon na, ang tawag nga nila, sleeper cell, may nakabaon, naghihintay lang. Kasi ang China, pag nagpadala dito ng tao, obligasyon nila na sumunod sa Communist Party of China. Hataw Balita Ngayon. Kasunod ng pagbumunyag ng National Security Council o NSC sa ginagawaang pang-espiya ng China sa bansa, sinabi ni Senator Francis Tolentino na posibleng imbitahan ng kanyang komite ang Filipino-owned corporation na binayaran umano ng Chinese Embassy. Ang naturang kumpanya ay sinasabing nag-ooperate ng online trolls
na nagpapalaganap ng naninira sa Pilipinas. Posibleng isagawa ang susunod na Senate hearing kaugnay ng pang-ESP ng China ngayong linggo. Hindi natin kayang ipatawag ang Chinese Embassy kasi may immunity yan. So, infinitos, nung huling hearing kasi, hindi nag-report yung head ng SEC. Tatanungin ko sana yung Securities and Exchange Commission. There might be a chance for that. Oo. There might be a chance for that. Siguro, kung maluwag-luwag next week. Hataw Balita ngayon. Nagbabala si House Deputy Majority Leader na Union 1st District Representative Paolo Ortega sa tumitinding banta ng foreign interference, lalo na sa darating na 2025 midterm elections. Kasunod ito ng pahayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon ng panghihimasok ng China sa operasyon ng halalan, bagay na itinanggi ng China. Panawagan ng mambabatas dapat itakwil ang mga pro-China na pahayag ng mga kumakandidato at sa halip ay isulong ang interes ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Samantala, sinabi naman sa European Union Ambassador to the Philippines na hindi lang Pilipinas ang pinagtatangkaang panghimasukan ng dayuhan ang pambansang eleksyon. Ayon sa EU, maraming bansa sa Europa ang nakararanas din ito. Dahil dito, posibleng paigtingin pa ang ugnayan ng EU at Pilipinas upang labanan ang foreign interference sa nalalapit na 2025 midterm elections. I think that we can work even more together between the EU and the Philippines to enhance our cooperation when it is about contrasting the potential foreign information manipulation, or when it is about cyber security attacks, or whatever it can be related not only to electoral processes, but also related more in general to our more general security dimension. Hataw Balita ngayon. Pinapayagan ng Commission on Elections ang mga kandidato at kani-kanilang taga-suporta na mamahagi ng sample ballots sa darating na eleksyon. Sumalit pa ring bili ng komisyon na dapat wala itong logo o official seal ng ahensya. Babala ni Chairman George Erwin Garcia, sino mang kakitaan ng ginagamit o na ginagamit ang logo ng COMELEC ay mahaharap sa kaukulang parusa. Hataw Balita ngayon. Wala pang nakikitang senyales ng mass deportation ng mga Pilipino sa Estados Unidos ang Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, maayos ang relasyon ng US at Pilipinas. Anya, nakikipag-ugnayan na si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa US counterparts nito kaugnay sa issue. Ang pahayag na opisyal ay kasunod ng mga agam-agam ng ilang Pilipino sa Estados Unidos kaugnay ng bagong immigration policy ng Trump administration. Hataw Balita ngayon. Batay sa resulta ng isang survey na Strat-Based at Social Weather Stations o SWS para sa unang bahagi ng 2025, lumilitaw na 55% o mahigit sa kalahati ng mga pamilyang Pilipino ay tinuturing ang kanilang sarili na mahirap. 12% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay nasa borderline o hangganan ng pagiging mahirap at hindi mahirap, habang 32% naman ang nagsabing hindi sila mahirap. Batay sa datos, pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao na umabot naman sa 70%, sinundan ng Visayas na may 67%, Metro Manila na may 45% at Balance Luzon na may 44%. Isinagawa ang Strat-Based SWS National Survey noong April 11 hanggang 15 sa pamamagitan ng personal na panayam sa 1,800 na rehistradong botante sa buong mundo. Hataw Balita ngayon. Ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa National Food Authority na simula na ang pagdadala ng in-bulk na bigas sa Visayas Region para sa launching ng 20 pesos per kilo rice program doon.
Kasunod ito ng pagpayag ng Commission on Elections na ituloy ang proyekto kahit sa kasagsagan ng pangangampanya. Ayon sa kalihim, tatagal ng ilang linggo bago mailipat ang daan-daang sako ng tig 50 kilos na bigas mula naman sa warehouse sa Mindoro patungo naman sa Visayas. Bukod sa inisyal na 862,000 sacks, ay magdaragdag pa ng stocks ang NFA para suplayan ang mga lugar na limitado ang produksyon gaya ng Cebu, Negros Island, Samar at Leyte. Namataan ang ilang barkong pandigma ng China habang nagsasagawa ng pagsasanay ang tropa ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas sa West Philippine Sea sa Pangasinan. Sa nagpapatuloy na Multilateral Maritime Exercise o MME kahapon, si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita ngayon. Kahapon April 27 habang isinasagawa ang replenishment o Sea Approach o RASAP sa ika-4 na araw ng Multilateral Maritime Exercise o MME sa Bulinaw, Pangasinan. 4 na barko ng China ang namataan ng mga sundalo ng BRP Ramon Alcaraz PS-16. May layo ito na 7 nautical miles habang nakasunod sa mga barko ng US, Pilipinas at Japan. Habang isinasagawa ang photo exercise ngayong araw ng linggo, bandang alas 8 ng umaga ay biglang namataan itong 4 na barko ng China kung saan ilan dito ay mga warship vessel ng China at may di kalayuang layo mula dito sa barko na kinatatayuan ko. Para makumpirma na Chinese vessels ang namataan, gumamit pa sila ng teleskopyo at doon nakita ang 3 barkong pandigma ng China. Pero nang inikutan at lumapit ang isang barko ng US sa ilang Chinese vessel, doon na tuluyang lumayo ang mga ito. Gayunman, sa inilabas na press release ng Philippine Navy, may 3 barko ng China silang namataan kamakalawa habang nagsasagawa ng Division Tactics o Deep Tax Exercise ang US at Philippine Navy. Sa kabila ng Chinese vessel visibility, nananatiling payapa at kalmado pa rin sa pagsasanay ang magkalyadong bansa. Ngayong araw, April 28, inaasang matatapos ang Multilateral Maritime Exercise ng Balikatan 2025. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng mga Pilipinong nasawi at nadamay sa pananagasan ng isang lalaki sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Siyam ang kumpirmadong nasawi habang maraming iba pa ang nasugatan. Ayon kay PBBM, labis ang kanyang pagdadalamhati sa pangyayari. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na nakikipag-ugnayan na ang konsulado ng Pilipinas sa Canadian authorities para sa malalimang investigasyon sa pangyayari. Hiniyak din ito na suportado ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng mga biktima. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita naman sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula naman sa Alberta, Canada. Noel, Magandang araw sa iyo, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Nauwi sa trahedya ang dapat sana ay masayang pagdiriwang ng Filipino community sa Vancouver, Canada. Ilan sa mga nagsidalo, kumpirmadong nasawi. Mula sa Vancouver, Canada, makibalita tayo kay Lerma Macaburas live. Hataw Balita ngayon. Lerma, ano bang selebrasyon yan at ano ang kabuuang pangyayari? Noel, ang pagdiriwang ay ang taunang Lapu-Lapu Festival na ino-organize ng Filipino-Canadian Community and Cultural Society of BC o Filipino BC dito sa Vancouver. Subalit sa halip na magkasiyahan, lungkot at pagdadalamhati ang kinauwian nito ngayong taon.
Ayon sa ulat ng Vancouver Police Department, isang 30 years old na lalaki ang walang prenong sinagasaan ang grupo ng mga participants ng isang street party dito sa South Vancouver. Dakong alas 8 ng gabi, April 26, oras dito sa Canada. 11 ang nasawi sa insidente habang maraming bilang ang nasugatan. Agad namang naaresto ang suspect dahil na rin sa pagtutulong-tulong ng mga ibang mga saksi na participants din sa event. Gayunman, ayon sa mga otoridad, ay walang indikasyon o ebidensya ng terorismo sa motibo ng suspect. Subalit, isa sa tinitingnan ng pulisya ay ang posibleng mental health issue nito. Naganap ang pananagasa malapit sa East 43rd Avenue at Fraser Health sa gitna ng pagdiriwang ng Lapu-Lapu Day ng mga Pinoy, isang pagkilala sa bayanihang Pilipino na nagtagumpay laban sa pananakop ng mga dayuhang Espanyol. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Filipino BC kaugnay ng insidente. Sinabi nitong hindi muna sila magpapaunlak ng anumang panayam, ngunit nakikiusap sila sa publiko na huwag nang ipagkalat ang anumang video ng pangyayari bilang pagpapahalaga sa trauma na iniwan sa mga biktima at kaanak. Nagpahayag naman ng pakikiramay si Canadian Prime Minister Mark Carney at ang Premier ng British Columbia na si David Eby. Tiniyak na mga ito na nagpapatuloy ang investigasyon kasabay ng nakahandang tulong sa mga biktima. Noel, sa ngayon ay patuloy na isinasagawa ang investigasyon upang matiyak kung ilan ang bilang ng mga casualty at ilan sa mga ito ang Pilipino at ilan ang dayuhan. At yan muna ang latest mula dito sa Vancouver, Canada. Noel? Alright, Lerma, mag-aabang pa kami ng iba pang updates mula dyan sa lugar ninyo sa Vancouver. Samantala, maraming salamat, Lerma Macaburas mula sa Vancouver, Canada. Hataw Balita ngayon. Matapos ang isang maikling pagpupulong pagkatapos ng libing ng Roman Catholic Church leader na si Pope Francis, ibinunyag ni Donald Trump ang kanyang pagdududa sa tunay na intensyon ni Russian President Vladimir Putin na wakasan ang digmaan sa Ukraine, lalo na matapos ang panibagong pag-atake sa Kiev. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng maikling pagpupulong na US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos ang libing ni Pope Francis sa Roma. Sa isang post sa social media, ipinahayag ni Trump ang kanyang pagdududa sa senseridad ni Russian President Vladimir Putin sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine, lalo na matapos ang pag-atake ng Russia sa Kyiv. Sinabi ni Trump na maaaring ginagamit lamang siya ni Putin at kinakailangang harapin ito sa ibang paraan, tulad ng paggamit ng banking o secondary sanctions. Ang 15 minutong pag-uusap ni Trump at Zelensky ay inilarawan ng White House bilang napaka-produktibo, habang tinawag ito ni Zelensky na may potensyal na maging makasaysayan. Sa mga nakaraang pahayag, sinabi ni Trump na malapit nang magkaroon ng kasunduan ng Russia at Ukraine matapos ang negosasyon ng kanyang sugo na si Steve Witkoff kay Putin. Ayon naman sa Kremlin, bukas si Putin sa direktang usapan sa Ukraine nang walang kondisyon. Sa kabila nito, ipinaalala ni Trump kay Zelensky na wala siyang alas laban sa Russia, isang linya na ginamit din niya noon sa isang tensyonadong pagpupulong sa Oval Office. Madalas din sisihin ni Trump ang Ukraine sa pagsimula ng digmaan. Matapos ang pagpupulong, naglakad sina Trump at Zelensky pababa ng mga hagdan ng St. Peter's Basilica at tumanggap ng palakpakan mula sa mga tao. Kasunod nito, si Zelensky ay nakipagkita rin kina French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Sir Keir Starmer at European Commission President Ursula von der Leyen. Binanggit ni Macron na pareho sila ni Trump ng layunin, ang wakasan ng digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng isang unconditional ceasefire. Samantala, patuloy na itinatanggi ni Zelensky ang anumang kasunduang maaaring magresulta sa pagbibigay ng teritoryo sa Russia, kabilang na ang Crimea. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mas pinaboran ng mga kabataan o youth voters sa Canada ang Conservative Party ng Canada ayon sa isang survey. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita ngayon.
Yes, Jeffrey. Well, sa isang poll na isinagawa ng Nanos noong Abril 24, lumabas na ang mga nakababatang botante, partikular ang mga kalalakihang nasa edad 18 hanggang 34 ay nagpapakita ng suporta sa oposisyong partido ng Conservatives. Isinagawa ang survey sa 1,307 Canadians mula April 21 hanggang 23. Ayon sa resulta, para sa mga Canadian na may edad 35 pababa, si Pierre Poilievre, ang leader ng Conservatives, ay kumakatawan sa magbabago matapos ang halos 10 taon na pamumuno ni Justin Trudeau. Lumabas din sa survey na ang pagtutok ni Poilievre sa issue ng cost of living ay mas tinatangkilik ng mga Canadian under 35 at mas pinapahalagahan nila at kung paano makaka-afford ng bahay at matutustusan ang araw-araw na gastusin kumpara sa mga issue gaya ng relasyon ng bansa sa United States. At ayon sa parehong poll ng Nanos noong Abril 24, 49.3% ng mga botante ang sumusuporta sa Conservatives, habang 30% naman ang lamang ng Liberals. Gayunpaman, sa lahat ng age groups, nangunguna pa rin ang Liberals na may 42.9% kumpara sa Conservatives na may 39.3%. Ang boto ng mga youth voters ang maaaring maging susi kung ang eleksyon ay magre-resulta sa isang upset na pabor kay Poilievre o kung makukuha pa rin ng majority sa parliament ang Liberals. Balik sa iyo, Noel. Alright, maraming salamat, Jeffrey Coz, live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Ipinangako ng Labour Party ang pagpapalawak ng Medicare para sa mga mamamayan ng Australia. Kabilang dito ang 24/7 Health Advice Line o online assistance na magbibigay ng access sa mga doktor kahit lampas na sa regular at working hours. Sa ilalim ng rebranded na 1-800 Medicare program. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang $204 billion na pondo para sa healthcare system ng bansa. Kabilang sa planong ito ang pagpapatupad ng 24/7 health advice service at libreng online GP appointments sakaling muling mahalal ang Labour Party. Ayon kay Prime Minister Albanese, ang kalusugan ng mga mamamayan ay hindi dapat limitado lamang sa mga oras ng pagbubukas ng mga klinika. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring tumawag ang sinumang nangangailangan ng agarang atensyong medikal sa health advice line na sasagutin ng isang registered nurse at kung kinakailangan ay ikokonekta sa isang libreng GP telehealth consultation. Kasama rin sa plano ang mas mabilis na pagbubukas ng mga klinika at ang pagpapatupad ng mas maraming libreng konsultasyon sa mga doktor. Inaasahang magiging available ang pinalawak na telehealth services sa lahat ng estado at teritoryo simula sa January 1, 2026. Samantala, tiniyak din ni Prime Minister Albanese na hindi maaapektuhan ng Pharmaceutical Benefit Scheme o PBS ng bansa, sa kabila ng banta ng Estados Unidos na magpataw ng mas mataas na taripa. Aniya ang PBS ay not for sale at hindi kailanman isasali sa anumang negosasyon habang nasa poder ang Labour Party. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Ngayong araw po ay ginugunita ang World Day for Safety and Health at Work. Isang napakahalagang usapin ang ating bibigyan ng pansin ngayon, paalala kung gaano kahalaga ang kaligtasan, mga kasambahay. At this point, mga kasambahay, bibigyan na natin ng daan upang ipakilala ang ating panauhin natin ngayong umaga. Walang iba kundi si Engineer Jose Maria S. Batino. Siya po ang Executive Director ng Occupational Safety and Health Center. Magandang umaga po sa inyo, Director Yes, Batino. Good morning, Ma'am Annie. Long time no see. Long time no see, long time no hear. Yep. Salamat sa Diyos. Maraming salamat. In fact, kami nga dapat magpasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin na kahit papano maipabatid sa lahat ang kahalagaan ng kaligtasan at kalusugan sa paggawa. Opo, mayroon kayong gagawin na isang event ngayong araw na ito. But let me start my question
Ano yung layunin ng pagdiriwang ng World Day for Safety and Health at Work dito sa Pilipinas? Well, kung hindi ako nagkakamali, actually, 1989 pa nang masimulan yan. But it was a global event, parang it served as a Memorial Day para alalahanin ang mga manggagawa na nalagay sa panganib ang kanilang kaligtasan at kalusugan ng dahil sa trabaho. Ngayon, since 2003, ito'y naging annual event na pinangungunahan po ng International Labor Organization. So kasama po tayo sa global celebration na to, kasama ang DOLE. Kaya nga po ngayong araw na to, every April 28 of the year, yun ang World Day for celebration ng World Day for Safety and Health at Work. So kasama po namin ang buong Department of Labor and Employment, ang mga partners namin. Lahat po kami ay magtitipon-tipon dito sa Occupational Safety and Health Center. Simultaneously, may mga regional activities na mangyayari sa iba't ibang regions para i-celebrate po ang World Day for Safety and Health at Work. Okay, Engineer, Director, pag pinag-usapan natin yung safety and health, anong kapaloob dito? Tama bang pag-usapan dito yung tungkol sa kaligtasan, safety ng ating mga manggagawa sa isang workplace? Sige nga po, bakit natin kailangan paghandaan ito? Ano nga ba yung mga accidents? Ano nga ba yung mga illnesses na nangyayari sa isang workplace? Unang-una, napakahalagang hindi lang pag-usapan ang kaligtasan at kalusugan, napakahalaga mag-implement po ng mga preventive occupational safety and health programs kasi ang number one po, prevention. Na wala sanang manggagawa na maaksidente, magkasakit, lalo na mamatay sa isang lugar na magpagawa. So kasama po sa mga tungkulin ng isang establishment na magkaroon ng occupational safety and health program, magkaroon ng safety officer, occupational safety and health officer as well, at i-implement o execute effectively ang kanilang occupational safety and health program kasi po doon nila malalaman kung anong angkop na programa sa kaligtasan at kalusugan para maiwasan po ang mga aksidente at pagkakasakit. Nabanggit mo po, hindi lang aksidente, pagkakasakit po. Yan lang po ang lagi naming advokasya, balansehin natin. Kung merong na aksidente, meron din pong nagkakasakit dahil sa exposure. Posibleng exposure sa excessive noise, exposure sa chemicals and other toxic substances. So, dalawa po ang binibigyan natin ng focus dito, kaligtasan at kalusugan. Okay, and you also address mental health issues sa mga work-related stress and anxiety. Tama po? Tama po. Kasama yan dyan. Yeah, kasama po. Ito'y element ng buong programa sa kaligtasan at kalusugan ng Mental Health Policy and Program. Nagkaroon po ng batas tungkol dito at ito'y nag-cascade po sa lugar ng paggawa. Kaya po ang buting secretary ng Department of Labor and Employment ay nag-issue ng isang department order na kung saan sinasabi na ang mga lugar ng paggawa ay dapat magkaroon ng mental health policy and program para maiwasan po na mag-accumulate yung stress ng mga manggagawa at early on ma-address po ang mga yan. What are the factors? Ano yung mga factors that affects health and safety doon sa workplace po? Well, meron tayong mga physical factors katulad ng mga excessive heat, yung mga pag-ooperate ng makina, yung mga chemical. So these are physical factors na pwedeng makaapekto sa lugar ng paggawa. Ngayon meron din naman pong psychosocial, yung pong sinasabi mo na stress, kasama rin po yan. Minsan sa dami ng trabaho, ngayon bago ka pa pumunta ng trabaho ay pwede kang ma-traffic, pauwi mo, ganun din. So physical, psychosocial, at iba pa po na kung saan na pwedeng magkaroon ng adverse effect sa kaligtasan at kalusugan ng isa pong manggagawa. Okay. Paano ngayon makakatulong both the employer and the employees sa mga pagsusulong ng ligtas at malusog na lugar ng trabaho? Unahin ko na po ang employer. So sa nabanggit ko kanina, ang employer po ay merong tungkulin na siguraduhin meron siyang occupational safety and health program na kanyang sinamit sa DOLE. Nakasaad po dito sa Occupational Safety and Health Program yung mga alituntunin na dapat masunod sa kanilang lugar ng paggawa. At para naman sa isang manggagawa, ay tungkulin niya rin po na sumunod sa mga programang to. Tungkulin niya na kung sakaling meron siyang makikitang mga risk
like unsafe acts, unsafe conditions, na ito ay mai-report kagad sa safety officer o sa management para mabigyan ng kaukulang pansin at makapaglatag ng tamang programa. So pareho po, no? Pareho pong merong tungkulin o responsibilidad ang employer at ang mga manggagawa para siguraduhin sa araw-araw ligtas at malusog ang kanilang lugar ng paggawa. Sa madaling salita, sa workplace ay dapat mayroon practice ng pinapractice ang safety and health. Okay, mga kasambahay, that's a reminder. Now, ano yung effect? Let's say for example, na maaring yung epekto doon sa isang workplace, ganun din sa negosyo, kung hindi isinasagawa, kung hindi ino-observe yung mga patakaran sa kaligtasan sa trabaho po. Napakagandang tanong po niyan, Ma'am Ani. Sinasabi namin lagi, merong direct link po ang kaligtasan at kalusugan sa pagiging profitable ng isang negosyo. Kumbaga kung marami kang aksidente, marami rin ang probabilidad na maapektuhan ang operations mo, maapektuhan ang profits mo. So, magkaduktong po yan, yung pagnenegosyo at pagsisiguradong merong kaligtasan at kalusugan na umiiral sa isang lugar ng paggawa. Ito rin po ay nakakatulong para sa magandang image ng isang kumpanya. Kung wala siyang aksidente, wala siyang mga pagkakasakit na nangyayari na may kinalaman sa trabaho, ay gumaganda po ang image ng isang kumpanya at nagiging kontento po ang kanyang mga empleyado. Ang tanggapan po ng occupational safety ay nagbibigay ng libreng training. Sino lang po ang pwede maka-avail nito at paano makaka-avail? What are the requirements? Let's say for example, I have a small business na mayroon akong 10 empleyado. Pasok pa ba ako doon sa mabibigyan ng libre? Sige nga po, doon sa mga requirements, makakapasa po ako na hindi ako gagastos. Again, liwanagin natin ito para doon sa ating mga kababayan na nais pong humingi ng libreng serbisyo from the occupational safety para doon sa mga trainings para magkaroon ng practice, yung safety and health practice ma-observe na isang workplace. Go ahead po, Engineer. Tama po, meron pong programa ang Department of Labor and Employment na kung saan ito'y pinapatupad ng mga DOLE Regional, District at Provincial Offices. Yan po yung tinatawag na Technical Advisory Visits na kung saan yung mga micro enterprises na tinatawag. Pag sinabi po nating micro, ito'y merong empleyadong 1 hanggang 9 na manggagawa. So sila po ay i-enroll doon sa technical advisory visits, bibigyan sila ng knowledge kung ano po ba yung mga labor laws, hindi lang kaligtasan at kalusugan, pero yung general labor standards na tinatawag at iba pa po na kung saan sila i-orient at bibigyan sila ng pagkakataong makapag-comply. Ngayon, kasama po sa technical advisory visits in the event ng isang micro-enterprise na nag-undergo ng technical advisory visit ng DOLE ay walang first aider, walang safety officer. Yun po ang binibigay naming libreng training. So kasama po namin dito ang mga private training organizations. Pagbibigay naman po ng first aid training, kasama namin ang Philippine Red Cross at yung mga private entities na tinatawag na first aid training providers na ina-accredit po ng Department of Labor and Employment. So sila po ang pwede pong maka-access sa libreng Safety Officer 1 training at Emergency First Aid training. Okay. As far as occupational safety health law, kung ang isang workplace, wala kang ganon, wala kang first aider, wala kang safety officer, what is the penalty? Is there a penalty for that as far as the occupational safety and health law is concerned? Unang-una po, bago pag-usapan yung penalty, ang pag-usapan ay ma-prevent ang mga aksidente at pagkakasakit at iba pang mga safety net issues sa lugar ng paggawa, ma-address yan. Ngayon na magkaroon ng programa, ngayon in the course of labor inspection at makikita pong may mga violations ang mga kumpanya pagdating sa kaligtasan at kalusugan. Meron pa rin naman pong pagkakataon na kung sila ay pwedeng makapag-comply at magamit sana nila ang pagkakataon na yon para hindi na po umabot sa penalty. So, magkakaroon lang naman po ng penalties kung wala po talagang compliance. Pero as long as nakakapag-comply ang isang lugar ng paggawa sa mga alituntunin ng kaligtasan at kalusugan at iba pang labor laws, wala naman pong nape-penalize. Okay. Yan. Mayroon akong alam na penalize ninyo. O sige. Ano-ano po yung mga aktibidad ang dapat asahan ngayong araw bilang bahagi po ng pagdiriwang ng World Day for Safety and Health at Work po, Director?
So, ma'am, nabanggit ko na noon, may gathering kami ngayon dito sa Occupational Safety and Health Center. Pag po hingi na rin po ako ng paumanin sa hindi na nakapag-register kasi po medyo hindi naman po ganun kalaki ang lugar ng ang auditorium namin. So we expect more than 500 participants. So ang mga mangyayari po mamaya ay magkakaroon ng ceremonial signing nung revision ng DOLE Department Order 198. Yung po yung implementing rules and regulations ng RA 11058 o yung batas na ang tawag ay an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof. Then magkakaroon din po ng isa pang ceremonial signing. Ito is tungkol naman po sa pagbibigay ng temporary suitable accommodation para sa mga maggagawa ng isang construction project. Then pagkatapos po na pakikinggan din ng mga participants yung efforts para na ma-ratify natin ang ILO Convention 155 which is Occupational Safety and Health Convention of 1981. At magkakaroon po ng commitment signing na kung saan pagkatapos po magbigay ng keynote message ni Secretary, magkakaroon po ng commitment signing na kung saan pangungunahan po ni Secretary Benny Laguesma ang pirma sa call for action na ipatupad ang mga safety net programs para ma-achieve ang zero accidents. So lahat po ng mga participants ay inaasahang pipirma, hindi lang pipirma kundi magko-commit dito sa advokasya na to. May mga message of support din nga po pala na manggagaling sa ating mga partners sa labor sector, sa employer sector, sa mga professional groups. Sila po ay maghahayag ng kanilang suporta at commitment para makatulong sa pag-implement ng maayos na occupational safety and health programs sa mga lugar ng paggawa. Okay, Director Batino, at this point po, gusto namin po muli marinig sa inyo, ano ba yung mga additional na reminders nyo o kaya mga panawagan both employers and employee para magkaroon tayo ng ligtas, ligtas na workplace, makaiwas doon sa mga aksidente, tulad na banggit mo, yun sa construction, may natabunan, di ba po? Okay, again, sa pagkakataong ito, mahalaga po yung announcement na gagawin nyo, makinig dito yung ating mga employers and employees. Go ahead, please. Bago kita sagutin, Mamani, idudugtong ko, may exhibits nga pala kami, baka kasi sumamalob sa amin ng mga exhibitors. Kasama po sila sa celebration ngayon. So may mga products sila na exhibit, mga digital technology in mga products at iba pa. So, ngayon, going back to your question, Mamani, so sa punto pong ito, gusto kong ipaalala na napakahalaga ng prevention, di ba? Yun po ang unahin natin na magkaroon tayo ng mga effective na safety and health programs, ma-monitor natin na effective to, na na-achieve nito ang purpose nito para sa araw-araw maiwasan na aksidente, pagkakasakit, lalo na po aksidente. Lagi namin sinasabi na napakahalaga na ang isang manggagawa ay manatiling malusog at manatiling ligtas sa kanyang lugar ng paggawa. Kasi po, sa pagpasok niya sa umaga, siya ay magtatrabaho ng 8 oras o mahigit pa. And in the afternoon or probably early evening, isa lang po sana ang mangyari na siya ay buong buo, ligtas at malusog na uuwi sa araw-araw po sa kanyang pamilya. Yun po lagi ang aming advocacy. Sinasabi nga po ng aming secretary ng Occupational Safety and Health ng maggagawa ay non-negotiable. So pagtulungan natin na maigting na ma-implement ang mga epektibong programa sa kaligtasan at kalusugan. Mga kasambahay, Engineer Jose Maria S. Batino, Executive Director ng Occupational Safety and Health. Thank you very much for finding time with us. Maraming salamat po sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Magandang umaga. Salamat po. Thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. Nagpadala ang Police Regional Office o PRO5 ng 100 tauhan sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARN bilang suporta naman sa Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE sa May 12. So mailalim sa pagsasana bilang electoral board members ang mga naturang pulis na tutulong para matiyak ang maayos, ligtas at mapayapang halalan.
Isinagawa ang send-off ceremony sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City kahapon. Pinapaalalahanan ng PRO 5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang mga polis na gampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad, professionalismo, disiplina at non-partisanship. Ang deployment ay bahagi ng pambansang inisyatiba ng PNP para sa malaya at patas na halalan sa barn. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nagsisilbing halimbawa ang Davao City matapos na mapanatiling dito ang pagiging malaria-free ng lungsod. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Mula nang ideklara ang malaria-free status sa Davao City, wala nang naitatalang kaso pa ng malaria sa mga endemic districts sa lungsod, kabilang na ang Pakibato at Marilog. Ayon sa City Health Office, ito ay bunga ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, health professionals at ng komunidad laban sa malaria. Kabilang sa naging hakbang para maging ligtas sa sakit ang Davao City ay ang pagsasagawa nila ng vector control at information education campaigns. Bukod dito, alerto din ang City Health Office sa imported cases ng malaria mula sa mga overseas Filipino workers o OFW. Hinihikayat din ng Davao City Health Office ang mga barangay sa lungsod na bumuo ng kanilang Mosquito-Borne Disease Task Force upang maging katuwang ng kanilang opisina para maprotektahan ang mga Davaoenyo laban sa mga sakit dala ng mga lamok. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Tuloy-tuloy ang bakbakan at pasiklaman ng bawat kupunan sa UNTB Volleyball League Season 3, kung saan nakuha ng COMELEC Suffragettes, PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner ang panalo sa isang malinis na sweep. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Win ang resulta ng matches kahapon sa Paco Arena kung saan dinomina ng AFP Lady Gunner, PNP Lady Patrollers at COMELEC Suffragettes ang kanilang laban kahapon. Sa unang game, pinatunayan ng AFP Lady Gunner ang puso ng back-to-back champions kaya hindi na nila hinayaang makaporma pa ang PhilHealth Consulta Health Insurers. Dahil sa solid attacks and blockings, nakuha nila ang game sa score na 19-25, 22-25 at 16-25. Today's game po is really parang naging representation ng lahat ng paghihirap namin during practice. Sabi nga namin, every game laging give justice to practice. So ngayon po, na-apply po namin yung lahat ng tinuro ng coach, yung mga strategy, at nagkaroon po ng magandang rotation at saka distribution ng bola. I also believe na mas naging confident, lalo na yung mga bago sa team. So kaya mas naging maganda yung resulta ng team. Matapos mabigo kahapon, dagdag pagpupursigi pa sa training ang nais ng PhilHealth Team Captain na si Karen Texon. Meron pa po talagang ilalabas pa. Kailangan lang po namin hanapin yung puso na dapat po talagang kami ay maglaro na mabuti at ibigay namin aming best. Kaya yun po, talagang kailangan ng buong team ang dedication, determination, and motivation to win. That's good serve, set up job, and that'll score. Pagdating sa second game, isang dominating performance ang ipinamalas ng PNP Lady Patrollers na bumuwag sa momentum ng NHA Home Masters. Lumamang ang Lady Patrollers sa attacks, blockings at service aces na pinagbidahan ni Mila Flor Ronquillo na mayroong 13 points sa match mula sa 7 attacks at 6 na service aces. I
ano po yung mga pagkukulang namin nung first round po. Mas sisipagan po namin, lalong-lalo na ngayon sa second round po na importante po na mapanatili po yung rank namin po ngayon na number 2 po. Natapos sa scores na 25-13, 25-20 at 25-9 ang match ng PNP at NHA, kung saan balik pagpapalakas ang Home Masters para sa susunod nilang match schedule ayon kay Team Captain Madeleine Ray Martin. Sa ngayon medyo nasa mababang moral pa kasi kami sa ngayon. Nagkakaroon kasi ng konting problema sa mga galing sa trabaho, syempre. So siguro pagdating mga after ilang games pa, baka mabalik ulit namin yung mga laro namin within the last 2 games namin ng first round. Sa third game, pinatunayan ng Comelec Suffragettes ang kanilang husay sa liga matapos talunin ang DFA Emissaries, securing their 10th victory sa season. Gumawa ang player of the game na si Sandra De Los Santos ng 23 points, kasama rito ang 16 attack points, 3 block points at 4 service aces. Natapos ang game sa score na 19-25, 17-25 at 19-25. In-enjoy lang po namin yung game po namin sa loob ng court, tsaka tiwala kami sa receive at sa mga lalong-lalo na po sa coaches po. Yung kung ano po yung sabihin po nila sa amin, yun na po yung ginagawa namin para po ma-distribute po namin ng maayos yung panalo po. Sa kabila ng pagkabigo, naniniwala ang team captain ng DFA Emissaries na si Alexandra May Tangayan na may ibubuga pang galing ang kanilang team para sa susunod na games nila this season. Medyo disappointed kasi hindi naman talaga ganun yung laro namin. And alam ko actually na kaya naman ng team. Kaya lang yun nga, nagkaroon lang ng problem, miscommunications, saka nawala lang talaga sa momentum. Yung main problem. Volleyball fans, muli tayong magkita-kita live sa Paco Arena sa susunod na linggo, May 4, para sa exciting na laban sa UNTV Volleyball League Season 3. Maghaharap sa Game 1 ang PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes. Kasunod ang NCMH Wellness Warriors laban sa AFP Lady Gunners sa Game 2. At NHA Home Masters kontra BFP Lady Firefighters sa Game 3. Maaari din itong mapanood via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Nerasina, humahataw sa balita ngayon. Sa kapapasok lang po na balita, pumutok ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon ngayong araw. Abangan po ang karagdagang detalye mamaya sa GMK News. Maraming salamat po. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito po ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Amos 5:14. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan upang kayo'y mga buhay at gayoy ang Panginoon. Ang Diyos na mga hukbo ay sa inyo, gaya ng inyong sinasabi.
Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-28 sa buwan ng Abril, 2025. Tangalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV, News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350. Diyos, ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.